Mainyo ang Panginoon. Si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Ngayon po ay Pentecostes. Dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad kay Maria at sa mga unang mga Kristiyano. So bahagi ho, kaya nga tinawag na Pentecostes. Kaya ang ibig sabihin ay Pente. Ito po ay salitang Griego. No? Ibig sabihin ay 5. No? So yung Pentecostes ay 50. No? Kaya po meron din tayong tinatawag na Pentateuch. Baka alam nyo ba yung Pentateuch? Hindi. No? Yun ay yung 5 aklat ni Moises. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. No? Ang tawag ay Pentateuch. No? So, nanggaling sa itang Pente. No? 5. So, ito naman, Pentecostes, 50. No? 50 araw ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Sa kalendaryo ng simbahan, dito na rin magtatapos yung pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus Kristo. Last Sunday, ano yung pinagdiriwang natin last Sunday? No. Anong last Sunday pinagdiriwang natin? Kalimutan nyo na. Pag-akyat sa langit, Ascension. No? Kaya magkasunod po ito. No? Pag-akyat ng Jesus sa langit at bilang kaganapan ng kanyang pangako na pagkatapos siya umakyat sa langit, anong sabi niya? Ipadadala niya ang Espiritu Santo. Para tayo ay gabayan, maging maliwanag na rin po yung pagkaunawa natin ng iisang Diyos na may 3 persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Next Sunday naman, yun ang ipagdiriwang natin, no? Santissima Trinidad o Holy Trinity. Ngayon naman ay muna ay ang Espiritu Santo. Ipapadala ni Jesus na siyang gagabay sa pagkilos ng simbahan at ng mga mananampalataya. Kaya yun ang hamon na ipinamamanig sa atin ng buong may kapal. Hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Hingin natin ang paggabay ng Espiritu ng Diyos. Sabi nga natin, ito rin ay isang persona, katulad ng anak, katulad ng ama. Bahagi yun. Pero yun nga lamang, hindi natin ito nakikita. Makikita natin lalo ito, lalo saan sa pananahan, sa pamagitan ng pagkilos ng simbahan na itinatawag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, kung alam ninyo yung awit ng Halina Espiritu Santo, o sa wikang Ingles, Come Holy Spirit, ito rin po ay pwede nating awitin bilang bahagi ng ating panalangin para patuloy natin hingin ang paggabay ng Espiritu ng Diyos, lalo-lalo na sa mga desisyon ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Bagaman tinatanggap natin ito sa pamagitan ng mga sakramento, pero pwede natin hilingin na tayo gabayan ng Espiritu Santo. Bahagi yun, hayaan natin lumapit sa atin ng Espiritu Santo
para makita natin yung tamang landas at tinataak natin. Sabagat kuminsan ngayon, ay sabi nga natin ngayon ay information explosion. Makita natin, lalong-lalo na ngayon, marami na ngayon nag-TikTok. Noong una, may mga information na hindi natin nakukuha, pero ngayon nakukuha na natin saan? Sa mga social media, Facebook, IG, TikTok. So, kailangan mag-ingat tayo sapagkat hindi natin alam kung ano yung totoo. So, sana rin naman sa ating pagre-research, hilingin din natin yung Espiritu ng Diyos na gabayan tayo sa pagbibigay ng at paglalapat ng desisyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At saan tayo hingi? Sa Espiritu Santo. Na kumikilos higit sa lahat. Kasi nga, yung Diyos ay matatagpuan natin sa lahat ng dako. Pero higit na nakikita natin saan? Sa pamagitan ng kanyang simbahan. Sa pamagitan ng kanyang mga sakramento. Kaya napakalaga rin na pag nilay-nilayan din natin yung mga dokumento ng simbahan tungkol sa usapin. Ano mang klase ng usapin? Tungkol ito sa labor, maging ito man ay sa pamagitan ng pangangalakal, maging ito man ay sa pamagitan ng katarungan, may mga isinulat ang simbahan, puspos ng Espiritu Santo para maging gabay natin sa ating pagkakasalayding na ito. Yung tinatawag na natin dito, yung mga official documents of the Church. Ay malaki yung may tutulong natin kapag tayo ay nagtatanong tungkol sa mga usapin ng ating pananampalataya. Doon natin higit na makita. Katulad halimbawa ng alin. Kasi mayroong nagpakamatay. Tinatanong, Father, tinatanggap ba ng simbahan ngayon yung mga nagpakamatay? Yung baga ay pwede bang tanggapin sa langit yun? May dokumento ng simbahan doon tungkol sa usapin na yun. Ang kinakailangan lang natin na tingnan natin sa mga isinulat ng simbahan Katolika tungkol sa mga bagay na ito para maging gabay natin. So, magre-research tayo at magdarasal tayo. Isasama natin sa ating panalangin. Kasi nais ng Diyos natin, liwanagan tayo sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ito, sa mga pang-araw-araw na soberano na hinaharap ng bawat isa sa atin tungkol sa mga bagay na nakakapekto sa pang-araw-araw ng pamumuhay ng bawat tao. Napakadawang kontribusin. Pero mayroong pong inihanda ang simbahan sa mga bagay na ito na pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. Kaano lang kailangan natin? Hilingin natin. Kaya masabi ko, kung alam niyo yung kantang Halina Espiritu Santo o Come Holy Spirit, pwede natin ito sa Lino para hingin natin ang paggabay. Kaya nga ang Espiritu Santo ay din. Kapag tayo nagkakanta lang po sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Saan? Sa balikat. Bakit sa balikat? Yung kasi yung taga-akay. Yun ang gagabay sa atin, yung Espiritu ng Diyos. Kaya kinakailangan din maging aware tayo
Baka ibang espiritu ang hiningan natin ang tulong. No? Yung iba yan yung espiritu ng Ginebra, San Miguel. No? Yun ang komisyon na hiningan ng tulong. May problema. Ginebra. Ay hingin natin din ang tulong ng Espiritu Santo. No? So bahagi ho, nanawa ko ay gabayan tayo sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Mas matutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating mga suliranin sa daigdig na ito. At yan ay pinangangalagaan ng inang simbahan. Ay ito po ang tulong natin sa napanampong kapal. No? Higit na kung saan ay makita natin ang patuloy na paggalaw ng ating Diyos sa gitna natin.